Ako Part 1. Patsa of the story is a papasam. Ako si Maria, isang simpleng may bahay sa Cavite. Habang abala ako sa mga gawain sa bahay, hindi ko naisip na ang mga susunod na mangyayari ay magbabago sa takbo ng aming buhay. Mula nang magtrabaho sa ibang bansa si Rodel, ang aking asawa, naging mas maayos ang aming buhay. Nakakapagpadala siya ng sapat na pera para sa mga gastusin at pangangailangan ng aming pamilya. Ngunit isang araw, nang pumunta ako sa remittance center, nagulat ako nang sabihin sa akin ng teller, wala pong padala mula sa abroad ngayong buwan. Naguluhan ako. Hindi ito ang nakasanayan naming sitwasyon. Agad akong nag-text kay Rodel, ngunit walang sagot. Sinubukan kong tawagan siya, ngunit ang telepono ay nagriring lamang. Ang dating tahimik na araw ay naging puno ng kaba at mga tanong. Dumaan ang mga oras, ngunit wala pa ring sagot mula sa kanya. Ang mga bata ay naglalaro sa sala, walang kaalam-alam sa nangyayari. Habang pinapanood ko sila, ang kanilang mga ngiti ay tila nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang problema. Ngunit sa likod ng mga ngiti, naroon ang takot na baka mawala ang seguridad na ibinibigay ng kita ni Rodel. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng telepono. Umaasa ako na si Rodel ang tatawag. Ngunit isang hindi kilalang numero ang lumilitaw sa screen. Miss Maria, may kailangan kayong malaman tungkol sa inyong asawa, sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi ko na matandaan ng eksaktong mga salita, ngunit ang tono ay puno ng seryosong babala. Naramdaman ko ang malamig na paggapang ng takot sa aking katawan. Sino ang taong ito? Bakit siya may impormasyon tungkol kay Rodel? Hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-anong senaryo. Nagpasya akong makipagkita sa taong iyon, kahit na may kaba sa aking dibdib. Pagdating sa itinakdang lugar, isang lumang kafe sa dulo ng Cavite, nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Nakaupo siya sa isang sulok, tila nagmamasid sa akin. Nang lumapit ako sa kanya, nagpakilala siya bilang Marco, isang dating kaibigan ni Rodel sa ibang bansa. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, at hindi ko maiwasang maramdaman ang tensyon sa hangin. Maria, may nangyari kay Rodel, simula ni Marco. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, pero may mga tao sa abroad na hindi mo dapat pagkatiwalaan. Ang kanyang boses ay mabigat, tila may daladalang malaking lihim. May mga bagay na hindi siya nasabi sa'yo. At posibleng nasa panganib siya. Ang mga salitang iyon ay parang sibat na tumagos sa aking puso. Sinubukan kong maging kalmado, ngunit ang isip ko ay puno ng mga tanong. Ano ang nangyari kay Rodel? Bakit hindi siya nagpadala? At sino ang mga taong ito na sinasabi ni Marco? Habang nag-uusap kami, unti-unting lumalabas ang mga detalye. May mga taong nadawit si Rodel sa isang negosyo na hindi niya lubos na nauunawaan. Ang mga taong ito ay mapanganib, at ngayon ay tila may problema siya sa kanila. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang lahat ng ito ay tila isang masamang panaginip na hindi ko alam kung paano magising. Nang matapos ang aming pag-uusap, iniwan ako ni Marco na may mas maraming tanong kaysa sagot. Nasa bingit ako ng pagkawasak. Ang misteryo sa pagkawala ng remittance ay tila mas malalim kaysa sa inaasahan. Ngunit hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari sa aking pag-uwi. Simula nang hindi na nagpadala si Kong ng pera mula sa Dubai, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng responsibilidad sa aming pamilya. Ang mga bayarin sa kuryente, tubig, at ang matrikula ng mga bata ay tila nagdoble ang bigat sa aking mga balikat. Kahit papaano, lagi kong sinasabi sa aking sarili na baka may pinagdaraanan lang si Kong, na baka may problema sa trabaho. Ngunit lumipas ang mga araw, linggo, at buwan, wala pa ring balita mula sa kanya.
Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aming maliit na tahanan, may dumating na liham. Sa labas, nakasulat ang aking pangalan sa maganda, ngunit pamilyar na sulat kamay. Hindi ko alam kung bakit, pero bumilis ang tibok ng aking puso. Binuksan ko ang sobre at naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking likuran. Minamahal kong Lani, simula ng liham, mula kay Kong. Ang unang mga linya ay tila normal lamang, mga kwento ng kanyang trabaho, at ang init ng panahon sa Dubai. Ngunit habang binabasa ko, naramdaman ko ang kakaibang kaba. May kailangan akong ipagtapat sa iyo. Ang susunod na linya. Napatigil ako at nag-isip. Ano kaya ang kanyang ipagtatapat? May sakit ba siya? May problema ba sa legal na dokumento? Ngunit hindi. Ang susunod na mga salita ay nagbigay ng mas malalim at masakit na sugat sa aking puso. May nakilala akong isang tao dito. Hindi ko sinasadya, pero nahulog ang loob ko sa kanya. Nanlambot ang aking mga tuhod. Ang mga salita ay tila mga punyal na tumusok sa aking puso. Ang aming mga pangarap, ang aming mga plano para sa kinabukasan, parang bula na naglaho. Ang pag-aalala ko sa mga bayarin ay biglang napalitan ng sakit ng pagkakanulo. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang liham. Ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit hindi ako nagpapadala ng pera. Dagdag pa niya. May isang bagay na kailangan mong malaman. Isang bagay na mas malalim pa kaysa sa aming relasyon. Paano pa kaya ito mas magiging masalimuot? Iniisip ko habang patuloy na binabasa ang kanyang mga salita. Ang kanyang liham ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Ngunit ang huling bahagi ay nagbigay ng kakaibang takot sa akin. May isang tao sa Pilipinas na nagbabanta sa akin. Kung hindi ako titigil sa pagpapadala ng pera, may mangyayaring masama sa pamilya natin. Ang mga salita ay tila isang pagsabog sa aking isipan. Sino ang taong ito? Bakit may ganitong banta? At bakit sa lahat ng tao, si Kong pa ang kanilang pinili? Lumabas ako sa aming maliit na bakuran at tumingala sa langit. Ang araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati, ngunit ang aking mundo ay nababalot ng dilim. Ang mga kapitbahay ay tila normal lang ang araw nila. Ngunit ako ay para bang nasa gitna ng isang bagyo. Kinabukasan, nagpasya akong kausapin ng ilan sa aming mga kaibigan na OFW rin. Baka may alam sila, baka may narinig silang balita tungkol kay Kong. Nagtungo ako sa bahay ni Maring Liza, isa sa mga matalik kong kaibigan at asawa rin ng isang OFW. Lani, anong nangyari? Mukhang aligaga ka. Tanong ni Lisa habang nagtitimpla ng kape para sa amin. Si Kong, hindi na siya nagpapadala. Tapos, may natanggap akong liham mula sa kanya. May banta raw sa kanya. Sagot ko, pilit na pinipigil ang mga luha. Nagulat si Liza sa aking kwento. May narinig akong ganitong kwento noon, pero akala ko chismis lang. Isang sindikato raw ang kumikilos, nangingikil sa mga OFW. Sindikato. Ang salitang iyon ay tila nagbigay ng bagong direksyon sa aking pag-iisip. Kung totoo man ito, paano ko maipagtatanggol ang aming pamilya? Paano ko maililigtas si Kong mula sa kanilang mga kamay? Sa mga sumunod na araw, palihim akong nagtanong-tanong, naghanap ng impormasyon. Hanggang sa may isang gabi, isang tawag ang aking natanggap mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong malaman ang tunay na kalagayan ni Kong, magpunta ka sa lumang bodega sa dulo ng barangay bukas ng 2:00 ng hapon. Sabi ng tinig sa kabilang linya. Nanghina ang aking tuhod. Ngunit alam kong ito ang pagkakataon para makakuha ng kasagutan. Sa kabila ng takot, nagpasya akong pumunta. Ang pag-asa na mabawi ang dating saya ng aming pamilya ang nagtulak sa akin. At doon, sa lumang bodega kung saan ang liwanag ay tila nagtatago sa mga sulok. Natuklasan ko ang lihim na magpapabago sa aking buhay magpakailanman.
Sa tuwing umuulan, tila sinasalamin nito ang kalungkutan at pag-aalala ko. Matagal nang hindi nagpaparamdam si Kong, ang aking asawa na OFW sa Dubai. Ang mga araw na lumipas na walang text, tawag o kahit anong pahiwatig mula sa kanya ay unti-unting nagbabadya ng kaba sa aking dibdib. Ang mga pangarap namin para sa aming pamilya ay tila unti-unting nawawala, kasabay ng kanyang katahimikan. Nagsimula akong mangalap ng impormasyon sa mga kaibigan at kamag-anak na maaaring may alam sa kalagayan ni Kong. Nang tanungin ko si Ate Lorna, ang kapatid niyang nasa Maynila, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nag-usap kami ni Kuya noong 1 buwan, pero hindi rin siya masyado nagkwento. Sabi niya, may halong duda at takot ang kanyang boses, at iyon ay nagpatindi ng aking pangamba. Isang araw, sinubukan kong tawagan ang mga kaibigan ni Kong sa Dubai. Nakipag-chat ako kay Ahmed, ang kanyang matalik na kaibigan doon. Hindi ko na siya nakikita sa trabaho, sabi ni Ahmed. May mga balita na lumipat siya ng kumpanya, pero walang nakakaalam kung saan. Ang mga salitang iyon ay parang mga sibat na tumama sa akin. Bakit hindi niya sinabi? Ano ang nangyayari? Lumipas ang mga araw na puno ng mga tanong na walang kasagutan. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aming munting sala, may kumatok sa pinto. Agad akong bumangon, puno ng pag-asa na baka si Kong iyon. Ngunit nang buksan ko ang pinto, isang pamilyar na mukha ang bumungad. Si Mang Rolly, ang matandang kapitbahay na minsang naging kaibigan ni Kong. Julie, kailangan kitang makausap, sabi ni Mang Rolly habang hawak ang isang sobre. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabigatan. Pinaunlakan ko siya sa loob at naupo kami sa dining table. May dumating na sulat mula sa Dubai, sinabi niya, at iniabot ang sobre. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ito. Ang sulat ay mula sa isang abogado na hindi ko kilala. Nagsasaad ito na si Kong ay nasangkot sa isang legal na problema sa kanyang dating kumpanya. Ayon sa sulat, may mga alegasyon ng pandaraya at pagnanakaw ng pera, bagay na hindi ko lubos maisip na magagawa ni Kong. Ang mundo ko ay tila gumuho sa mga salitang iyon. Paano nangyari ito? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Habang binabasa ko ang sulat, naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi, ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak na parang ulan sa labas ng bahay. Mang Rolly, ano ang gagawin ko? Tanong ko sa kanya. Ang aking boses ay puno ng pagkalito at takot. Julie, kailangan mong magpunta sa Dubai, sabi niya, ramdam ang kanyang malasakit. Kailangan mo siyang matulungan. Baka may pagkakataon pa para maayos ang lahat. Nagsimula akong magplano para sa pag-alis. Kahit na puno ng takot ang aking puso, alam kong kailangang harapin ang sitwasyon. Kinabukasan, nagpunta ako sa ahensya ng travel at nag-book ng flight papuntang Dubai. Ang mga anak namin ay iniwan ko muna sa pangangalaga ng aking mga magulang. Sa araw ng aking pag-alis, habang naghihintay sa airport, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung ano ang maabutan ko doon. Ano ang sasabihin ni Kong kapag nagkaharap kami? Ano ang tunay na nangyari sa kanya? Pagdating ko sa Dubai, agad kong tinungo ang address na nakasaad sa sulat. Isang maliit na opisina, puno ng mga papeles at dokumento. Ang abogado na nagpadala ng sulat ay isang matangkad na lalaki na mukhang seryoso. Mr. Santos, salamat sa pagdating. Kailangan nating itong ayusin. Bungad niya habang iniabot sa akin ng isang folder. Habang binubuksan ko ang folder, ang aking puso ay biglang tumigil sa tibok. Isa sa mga dokumento ay nagpapakita ng mga deposito sa isang bank account na hindi ko alam.
Ang account ay nakapangalan kay Kong, ngunit ang mga transaksyon ay hindi ko maintindihan. Nang tanungin ko ang abogado tungkol dito, isang sagot lang ang kanyang ibinigay. Mayroong ibang tao na gumagamit ng pangalan ni Kong. Ang twist na iyon ay tila isang matinding dagok. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Bakit nila pinili si Kong? Habang naguguluhan, napansin ko ang isang papel na may pirma ni Kong, ngunit hindi ko ito pamilyar. Ang cliffhanger na ito ay nagdala ng mas maraming tanong kaysa sagot. At sa gitna ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong magpatuloy sa paghahanap ng katotohanan. Lunes ng umaga, maaga akong nagising. Hindi ko alam kung bakit, pero ang bigat ng dibdib ko, parang may napipintong mangyayari. Sa kabila ng lahat ng iniisip ko tungkol sa mister kong si Kong, pilit kong kinakalma ang sarili. 6 na buwan na siyang hindi nagpapadala ng pera. Pero mas masakit ang hindi niya pag-aabot ng kahit isang tawag o mensahe. Parang iniwan niya kaming mag-ina sa ere, at hindi ko maintindihan kung bakit. Pagkatapos kong maghanda ng almusal para kay Kiko, ang anak naming 7 taong gulang, sinubukan kong maglinis ng bahay. Ang daming kalat, pero mas marami ang katanungan sa isipan ko. May mga araw na napapaisip ako. May babae na kaya siya sa Dubai? May problema kaya siya sa trabaho? O baka naman may mas malalim pa siyang itinatago? Habang nagwawalis sa kwarto namin, napansin ko ang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng kama. Matagal ko na itong hindi binubuksan. Pero parang may humila sa akin para tingnan kung ano ang laman nito. Pagbukas ko, nakita ko ang mga lumang dokumento ni Kong, passport niya, lumang kontrata, at isang envelope na may sulat kamay sa harapan. Para kay Leah. Ako si Leah, ang asawa ni Kong. Pero ang kakaiba, bakit parang ang sulat sa envelope ay hindi pamilyar? Hindi iyon ang sulat kamay ni Kong. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope at tumambad sa akin ang isang liham. Ang nilalaman nito ang bumasag sa katahimikan ng umaga ko. Leah, alam kong mahirap itong ipaliwanag. Pero kung nababasa mo na ito, ibig sabihin ay hindi ko na natupad ang pangako ko. Hindi ko na kayang ipagpatuloy pa ang mga bagay na sinimulan ko. May mga bagay na hindi ko nasabi sa'yo noong umalis ako papuntang Dubai. Patawarin mo ako kung masakit ang bawat salitang mababasa mo dito. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Hindi kita niloko, pero may mga desisyon akong ginawa na maaaring makasira sa tiwala mo at sa pamilya natin. Mahal na mahal ko kayo ni Kiko, pero hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng pagkakataong makabalik. Kung kaya't isinulat ko ito bilang huling paraan para ipaalam sa'yo ang lahat. Una sa lahat, hindi ako nagpunta sa Dubai para magtrabaho sa kumpanyang sinabi ko. Ang totoong dahilan ng pag-alis ko ay may kinalaman sa utang na naiwan ko dito sa Pilipinas. Isa itong malaking utang na hindi ko na kayang bayaran. Kinailangan kong iwan ng bansa para umiwas sa mga taong hinahabol ako. Alam kong hindi tama ang ginawa ko, pero wala akong ibang paraan. Ang trabaho ko sa Dubai ay isang uri ng pagtakbo mula sa responsibilidad ko dito. Hindi ko alam kung kailan ko magagawang ayusin ito, kaya hindi ko masabi sa'yo ang totoo noong una. Pangalawa, may isa pang dahilan kung bakit hindi na ako nagpapadala sa'yo. Mayroon akong nakilala dito sa Dubai. Isang tao na nagbigay sa akin ng bagong simula. Hindi ko siya iniibig sa paraang iniibig kita. Pero siya ang tumulong sa akin na makalayo sa mga taong gusto akong saktan. Siya ang dahilan kung bakit nakatayo pa rin ako ngayon. Patawarin mo ako kung hindi ko na kayang magpadala ng pera. Ang totoo, ang bawat kinikita ko dito ay nababayad lang sa mga utang at sa proteksyon na binibigay niya sa akin.
Hindi ko alam kung makakabalik pa ako sa Pilipinas. Pero alam ko, Leah, na may mga desisyon akong ginawa na maaaring hindi mo mapatawad. Ang huling bagay na gusto kong sabihin sa'yo ay ito. Kung may mangyari man sa akin, may isang tao kang dapat hanapin. Ang pangalan niya ay Rafael. Nasa Cavite siya. At siya ang taong may alam ng lahat ng pinagmulan ng problema ko. Kung makita mo siya, tanungin mo siya tungkol sa mga papeles na iniwan ko sa kanya. Nandoon ang sagot kung bakit nagkakaganito ang buhay natin ngayon. Huwag kang matakot, Leah. Malakas ka. Alam kong kaya mo ito para kay Kiko. Patawarin mo kung naging mahina ako. Mahal na mahal kita. Ngunit ang mga desisyon ko ay nagdala ng pighati sa ating pamilya. Sana isang araw, magawa mong unawain ang lahat. Kung napanganga ako, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Galit, awa o takot. Ang dami kong tanong. Sino si Rafael? Ano ang sinasabi ni Kong tungkol sa proteksyon? At bakit parang may tinatakasan siyang hindi ko alam? Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang luha ko. Ang mister kong inaasahan kong magbibigay ng seguridad sa amin ay tila may mas malalim na sugat na hindi niya kayang harapin. Ngunit sa puntong iyon, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Tumayo ako para buksan ang pinto. Sa harapan ko, isang lalaking pamilyar ang anyo. Matangkad, moreno, at may suot na itim na jacket. Leah! Tanong niya. Sino ka? Tugon ko. Nanginginig ang boses ko. Ngumiti siya, pero hindi iyon mapayapang ngiti. Ako si Rafael! Bigla kong naramdaman ng lamig na gumapang sa likod ko. Sa isang iglap, alam kong nagsisimula ng magkabuo ang masalimuot na kwento ni Kong. At ang mga sumunod na mangyayari ay maaaring magbago sa takbo ng buhay namin. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa puntong ito. Buwan nang hindi nagpaparamdam si Kong, ang asawa kong OFW sa Dubai. Sa una, pinilit kong intindihin ang sitwasyon niya. Baka nga sobrang abala siya sa trabaho. O baka may hindi inaasahang pangyayari. Pero habang lumilipas ang mga araw, ang hindi niya pagsagot sa mga tawag ko, pati na ang kawalan niya ng mensahe, ay parang unti-unting sumasakal sa akin. Hindi ko maintindihan ang bigat sa dibdib ko tuwing makikita ko ang mga bata. Si Leah, ang panganay namin, ay madalas magtanong, Mama, kailan po ulit magsisend si Papa ng video sa atin? Hindi ko alam kung anong tugon ang ibibigay ko sa kanya. Ang bunso naman naming si Marco, na 3 taong gulang pa lang, ay malapit ng mag-birthday. Lagi niyang sinasabi, si Papa po ang magbibigay ng cake ko. Pero paano kung hindi siya magpakita o magparamdam? Sinubukan kong magtanong sa mga kaibigan ni Kong, mga kapwa niya OFW na kilala ko sa Facebook. Pero lahat sila, parang may iisang sagot. Wala kaming balita kay Kong lately. Baka busy lang sa trabaho. Ang sagot na yon, paulit-ulit kong naririnig, pero hindi sapat para maalis ang kaba sa puso ko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng lamesa, binubuksan ko ang laptop para muling magpadala ng email kay Kong. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko siyang sinubukang kontakin, pero wala ni isang sagot. Habang nagtatype ako ng mensahe, naramdaman kong may bumigat sa balikat ko. Hindi literal, pero parang may pakiramdam na kakaiba. Parang may nagbabantay sa akin. Napatingin ako sa paligid, pero wala namang tao. Malakas ang hangin sa labas, at ang tunog ng mga dahon sa bintana ay parang nagdadala ng babala. Bigla akong naalala ang isang insidente noong nakaraang linggo. Isang hindi pamilyar na numero ang tumawag sa cellphone ko. Pero nang sagutin ko, tumahimik lang ito. Sinubukan kong magsalita. Hello? Sino po ito? Pero wala. Nang ibaba ko ang tawag, nagpadala ito ng mensahe. Sa tilakan ng kaha. Huwag kang magtanong. Hindi mo magugustuhan ang sagot.
Syapatan, kinilabutan ako noon. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka prank lang o baka scammer. Pero nang ulitin kong basahin ng mensahe, parang may nakatagong banta sa likod ng mga salita. Ngayong gabi, hindi ko kayang baliwalain ang nararamdaman ako. Kaya hinanap ko ang lahat ng dokumento ni Kong, passport, kontrata, kahit mga lumang resibo ng padala niya. Ang mga bagay na naiwan niya dito sa bahay bago siya umalis ay parang mga piraso ng puzzle na hindi ko maipagsama-sama. Pero may isang bagay na talagang tumawag sa pansin ko. Ang lumang notebook niya. Nakatago ito sa ilalim ng mga damit sa aparador. Binuksan ko ang notebook at sa unang tingin, mukha lang itong ordinaryong planner. May mga tala tungkol sa trabaho niya, mga deadline, at mga expenses. Pero sa likod ng mga pahina, may isang listahan na hindi ko inaasahan. Nakalista ang pangalan ng mga tao, may mga numero sa tabi, at may mga salitang hindi ko maintindihan. Ang ilan ay mukhang code o shorthand. Magic Salan, R15, 500K, L Clear. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, pero ang huling entry sa listahan ay tumusok sa puso ko. Adalala, Cavite. Final payment. Ala, Cavite. Ang lugar namin? Bakit may ganitong talasikong tungkol sa Cavite? Sino ang binayaran niya? At ano ang ibig sabihin ng final payment? Habang iniisip ko ito, may narinig akong tunog sa labas. Para bang may naglalakad sa bakuran. Tumayo ako at marahang sumilip sa bintana. Sa dilim, may anino akong nakita. Isang lalaking nakatayo malapit sa gate. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero tila nakatingin siya sa direksyon ng bahay. Kinabahan ako. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang kapatid kong si Risa. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa lalaking nasa labas. Pero bago pa siya makasagot, may tumunog na notification sa cellphone ko. Isang email. Binuksan ko ang email at halos malaglag ang cellphone ko sa nabasa ko. Ang sender ay si Kong, ang asawa ko. Pero ang mensahe ay kakaiba. Siya pala Rizares. Mahal, huwag ka nang magtanong. Huwag mo nang hanapin ang sagot. Alagaan mo ang mga bata. Basta tandaan mo, mahal kita. Sorry sa lahat. Sinubukan kong mag-reply, pero bago ko pindutin ang send, ang tunog ng gate na bumukas ang pumukaw sa akin. Napatingin ako sa bintana at ang lalaking nasa labas, wala na. Ang huling bagay na narinig ko ay ang tunog ng yabag papalayo at ang cellphone ko na biglang tumunog ulit. Isa pang mensahe, pero hindi galing kay Kong. Huli na ang lahat. Darating ang oras na malalaman mo ang buong katotohanan, pero baka hindi mo kayanin. Huwag kang magtiwala kahit kanino, kahit sa mga taong pinakamalapit sa'yo. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala nito, pero ang pangalan ng sender ay kakaiba. Anino. Nang gabing iyon, pakiramdam ko ay hindi na ako ligtas. At ang notebook ni Kong, ang mga nakatagong tala, at ang misteryosong mensahe. Lahat ng ito ay nag-iwan ng tanong na hindi ko alam kung gusto ko pa bang sagutin. Ang huling ilang linggo ay naging tulad ng isang bangungot na hindi ko magising mula sa. Sa bawat araw na lumilipas, ang pag-aalala sa aking dibdib ay lalong tumitindi, na parang may mga batong nakabigti sa aking puso. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinubukang tawagan si Kong, ngunit tila nawawala siya sa ilalim ng karagatan ng kawalan. Walang sagot sa mga tawag, walang tugon sa mga mensahe. Ang mga pag-asang itinanim ko sa mga pangakong binitawan niya bago siya umalis ay nagiging mga bulaklak na unti-unting nalalanta. Nagdesisyon akong makipagkita sa mga kaibigan kong sina Lita at Maricel, na dati nang naging sandigan ko sa mga ganitong pagkakataon. Sa isang maliit na kainan sa gilid ng plaza, naisip kong mas mabuti nang ipahayag ang aking mga alalahanin.
Baka sakaling may maiambag silang ideya o karanasan na makapagbibigay linaw sa aking kaisipan. Parang ang hirap naman ng sitwasyon mo ngayon, no? Sabi ni Maricel habang kumukuha ng isang piraso ng puto. Oo nga, ate, tugon ni Lita. Pero baka naman may dahilan siya kung bakit hindi siya nakakapagpadala. Tumango ako, bagaman ang pag-asa ay kumakawala sa akin. Hindi ko nga alam eh. Alam kong mahirap ang buhay OFW, pero dati naman, kahit hirap siya, hindi siya nawawala ng ganito. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang biglang tumunog ang aking cellphone. Isang hindi pamilyar na numero ang nakalista sa screen. Agad kong sinagot, umaasang si Kong na iyon. Hello! Isang malamig na tinig ang sumagot. Mrs. Ramos? Oo, sino to? Tanong ko. Hindi mapalis ang kaba sa aking boses. Ako si Arnel, kasamahan ni Kong sa trabaho sa Dubai. May kailangan kang malaman. Napatingin ako sa mga kaibigan kong nag-aabang ng kasunod na mangyayari. Ano yon? Tanong ko. Naninikip ang dibdib sa kaba. Si Kong. Hindi siya nagtatrabaho sa Dubai. Sa totoo lang, matagal na siyang umalis doon. Wala na siya sa kumpanya namin. Parang bumagsak ang mundo sa akin. Anong ibig mong sabihin? Saan siya? Matagal na siyang hindi lumalapit sa amin. Ang huling balita namin, may iba siyang kasama sa ibang lugar. Napaalis siya sa kumpanya dahil sa ilang problema. Hindi ko alam kung paano ako makakahinga. Si Kong, ang aking asawa, ay tila isang estranghero na hindi ko lubos nakilala. Ano ang ibig sabihin ni Arnel? Sino ang kasama niya? Nagsimulang maglaro ang mga teorya sa aking isipan. Pagkatapos ng tawag, hindi ko na nagawang ituloy ang usapan namin ni Nalita at Maricel. Agad akong umuwi. Dala ang bigat ng bagong impormasyon. Sa bawat hakbang ko pauwi, ang mga tanong ay nagiging masalimuot na palaisipan. Bakit hindi siya nagpapaalam? Ano ang kanyang lihim? Nang makarating ako sa bahay, hindi ko maiwasang tingnan ang mga lumang litrato namin ni Kong. Ang mga ngiti sa kanyang mukha ay tila isang maskara na hindi ko na mabasa. Sa paglipas ng oras, unti-unti kong napagtanto na kailangan kong tuklasin ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkawala. Nagdesisyon akong hanapin ang mga lumang kontak ni Kong sa kanyang cellphone na minsan ay naiwan niya sa bahay bago siya umalis patungong Dubai. Sa pag-browse ko, isang pangalan ang lumitaw. Isang babae na hindi ko kilala. Muli akong kinabahan. Sino siya? Ano ang koneksyon niya kay Kong? Sa isang sandali ng desperasyon, nagpasya akong tawagan ng numero. Habang nagriring ang telepono, ang aking puso ay tila nagmamadaling tumibok sa kaba. Hello? Sagot ng isang pamilyar na tinig. Mrs. Ramos? Ang tinig ay hindi ko inaasahan. Si Kong. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Kong, bakit hindi ka nagpakita? Anong nangyayari? Sa kabilang linya, naramdaman ko ang pagbuntong hininga niya. May kailangan kang malaman, pero hindi ito madali. Ang mga salita niya ay tila mga karayom na bumabaon sa aking puso. Alam kong may malalim na dahilan. Ngunit ang takot sa kung ano ang sasabihin niya ay mas mabigat kaysa sa lahat ng aking pinagdadaanan. Mahal kita, pero may mga bagay na hindi mo pa alam. Bago ko pa siya matanong, isang matinding ingay ang pumuno sa linya. Sa isang iglap, ang tawag ay naputol. Naiwan akong nakatulala, ninenerbiyos, at walang kasiguraduhan. Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga huling salita? Ano ang mga bagay na hindi ko alam? Sa gabing iyon, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano nga ba ang mga lihim na bumabalot sa aking asawa. Isang malalim na pag-aalala ang bumabalot sa akin, na tila may isang bagay na mas malalim at masakit na aking matutuklasan. Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi ako titigil
hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng pagnanasang malaman, ang takot na mahayag ang katotohanan ay patuloy na bumabalot sa aking puso. Sa araw-araw kong pag-aantay sa balita mula kay Mr. Kong, unti-unti akong kinakalawang sa kawalan ng kasiguraduhan. Ang araw ay tila isang walang katapusang kulog na nagbabadya ng hindi ko maipaliwanag na kaba. Sa bawat pagdampi ng hangin sa aking pisngi, nararamdaman ko ang lamig na tila umaakap sa akin. Nagpaparamdam ng kalungkutan at takot sa mga posibleng kasagutan sa tanong kung bakit bigla na lang siyang hindi nagpapadala. Isang umaga, habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina, narinig ko ang pagring ng telepono. Agad kong sinagot, umaasang si Kong iyon. Ngunit ang tinig sa kabilang linya ay hindi ang boses ng aking asawa, kundi isang hindi pamilyar na boses ng babae. "Magandang araw! Ito po ba ang tahanan ni Kong?" Tanong ng babae. Ang boses ay may halong kaba at pag-aalala. "Oo, sino po sila?" Sagot ko. Nagtataka kung sino ang babaeng ito at anong koneksyon niya kay Kong. "Pasensya na po sa abala, pero kailangan ko po kayong makausap tungkol kay Kong. Ako po ay si Liza. Kasama niya sa trabaho rito sa Dubai." Sagot niya. At ang simpleng pagbanggit sa pangalan ng lugar, kung nasaan si Kong, ay nagbigay ng kakaibang pag-asa sa akin. Sa wakas, may balita na mula sa kanyang pinagtatrabahuhan. Anong nangyari kay Kong? Bakit hindi na siya nagpapadala ng pera o mensahe? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung anong sasabihin ni Liza, pero ang kaba ko ay tila nagiging malagkit na pawis na bumabalot sa aking katawan. Alam ko pong nag-aalala kayo at hindi ko rin po alam kung paano sasabihin ito sa inyo. Pero bago po siya mawala sa trabaho, may ilang araw na po siyang hindi pumapasok. Hindi rin po siya nakikita sa apartment na tinutuluyan niya rito. Ang huling balita po namin ay may problema siya sa ilang kaibigan na kasama niya sa isang negosyo. Paliwanag ni Liza. Ang bawat salita ay parang patak ng ulan sa bubong na nagdadala ng malamig na hangin sa loob ng tahanan. Negosyo? Hindi ko alam na may ganitong aktibidad si Kong. Sa mga nakaraang taon, hindi siya nagbanggit ng ganitong gawain. Lahat ay nakatuon sa kanyang trabaho at sa pagpapadala ng pera para sa aming pamilya. Ano ang negosyong ito na tila naging dahilan ng kanyang pagkawala? Anong klaseng negosyo ang sinasabi mo? Tanong ko. Pilit na iniintindi ang mga posibilidad na pwedeng mangyari. May grupo po sila na nag-oorganisa ng mga pag-aangkat ng mga produkto mula sa Pilipinas. Pero may mga alingaungaw na hindi lahat ng transaksyon ay legal. Hindi ko po sinasabi na sangkot si Kong sa ilegal na gawain. Pero tila may mga tao pong hindi natuwa sa takbo ng negosyo nila. Sagot ni Liza. Ang boses niya ay may halong pag-aalala. Ang mga alingaungaw ng ilegal na gawain ay tila mga aninong nagkukubli sa likod ng mga pader ng aking isipan. Hindi ko akalain na may ganitong pangyayari sa buhay ni Kong. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko malaman kung paano ko haharapin ang mga posibilidad na maaring kasangkot siya sa ganitong uri ng problema. Alam mo ba kung may paraan para makontak siya? O kung may alam ka kung saan siya maaaring pumunta? Tanong ko kay Liza. Ang pag-asa ay kumakapit sa bawat hibla ng kanyang sagot. Sa ngayon po, wala pa kaming balita, pero may mga kaibigan po siya na patuloy na naghahanap sa kanya. Nagpapatuloy pa rin po ang investigasyon ng mga awtoridad rito. Pahayag ni Liza. Ang boses niya ay tila nagbibigay ng pag-asa sa kabila ng kawalang kasiguraduhan. Sa pagtatapos ng usapan namin ni Liza, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa gilid ng bangin. Hindi mo alam kung kailan ka babagsak.
Bumalik ako sa kusina. Ang malamig na tasa ng kape ay nagbigay sa akin ng kaunting kasiguraduhan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit sa lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko pa nasusuri. Ang kanyang mga lumang papeles na iniwan niya bago siya umalis. Naalala ko ang isang maliit na kahon na itinago niya sa aparador. Tila isang lihim na hindi pa nabubunyag. Dali-dali akong pumunta sa kwarto, binuksan ang aparador, at hinanap ang kahon. Sa pag-angat ko nito, naramdaman ko ang bigat ng posibilidad na maaaring may mga kasagutan sa loob nito. Ang mga papeles ay mga resibo, dokumento ng kanyang trabaho, at isang piraso ng papel na may nakasulat na address. Isang address na hindi ko alam kung saan. Sa pagtingin ko sa papel, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Bakit may address na hindi ko alam? Ano ang koneksyon nito kay Kong? Sa sandaling iyon, alam kong may kailangan pa akong tuklasin. Hindi ko alam kung ano ang makikita ko, pero alam kong ito ang susi sa mga katanungan na bumabalot sa aking isipan. Hindi ko akalain na ang susunod na hakbang ay magdadala sa akin sa isang lugar na puno ng misteryo. Isang lugar na maaaring magbigay liwanag o magdala ng karagdagang kadiliman sa aming sitwasyon. Sa susunod na bahagi ng aking paglalakbay, haharapin ko ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga pader ng hindi kilalang adresan na ito. Isang buwan na ang nakalipas mula nang huli kong natanggap ang padala ni Mr. Kong. Nagsimula ang lahat sa isang karaniwang araw. Nagising ako sa tunog ng mga jeepney at tricycle sa labas ng aming bahay sa Cavite. Paglabas ko ng kwarto, naabutan ko si nanay na nakaupo sa sala, tahimik na nagkakape. Sa gilid ng mesa, nakatambak ang mga bayarin, kuryente, tubig at utang sa tindahan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinubukan siyang tawagan sa messenger. Subalit palaging unattended ang tawag ko. Pilit kong pinipigil ang kaba. "Mari, baka naman busy lang si Kong," sabi ng kapitbahay kong si Lita nang minsang makausap ko siya tungkol sa sitwasyon. "Alam mo naman, maraming trabaho dun sa abroad." "Pero Lita, isang buwan na." "Ni text o tawag, wala." Sagot ko habang pilit kong pinipigil ang pagpatak ng luha. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong. Paano na ang mga bata? Paano na ang pag-aaral nila? Sa kabila ng lahat, sinubukan kong maging matatag para sa mga anak namin. Araw-araw, pinipilit kong ipakita sa kanila na walang problema. Pinatibay ko ang loob ko sa pag-asang babalik si Kong. Na darating ang araw na magpapadala siya ulit, na maririnig ko ang boses niyang puno ng saya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti akong kinakain ng mga tanong at pangamba. Ano nga ba ang nangyari? Bakit bigla na lang siyang nawala? Hindi ko maalis sa isip ko ang huling tawag namin. Isang tawag na puno ng pangako, ng mga plano para sa kinabukasan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa kama, napansin kong tila may nagbago sa aming kwarto. Sa ilalim ng unan, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi napapansin. Isang sulat mula kay Kong. Isa sa mga liham na palagi niyang ipinapadala tuwing may okasyon. Sa pagbukas ko nito, bumungad sa akin ng mga salitang tila bumabalik sa akin, mga salitang puno ng pag-asa at pagmamahal. "Mahal, hindi ko alam kung kailan tayo magkikita ulit, pero umaasa akong matatanggap mo ito. Huwag kang mag-alala, lahat ng ito ay para sa kinabukasan natin." Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Pinagmasdan ko ang bawat sulat ni Kong. Pilit na inaalala ang bawat detalye ng kanyang mga pangako. Ngunit sa kabila ng aliw na hatid ng kanyang mga salita, hindi ko maiwasang magtanong, ano nga ba ang kinabukasan na sinasabi niya? Kinabukasan, nagpasya akong pumunta sa agency na nagpaalis kay Kong.
Mahaba ang pila ng mga taong may iba't ibang kwento. May mga naghahanap ng trabaho. May mga umaasang makakapunta sa ibang bansa. At tulad ko, may mga naghahanap ng kasagutan. Nang makaharap ko ang tagapamahala, ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Ma'am, sa records namin, wala pong naging problema sa mga dokumento ni Mr. Kong. Nakalipad siya patungong Middle East noong itinakdang araw, sabi ng tagapamahala habang tinitingnan ng computer. Subalit, may isa kaming natanggap na mensahe mula sa kanya. Nagulat ako. Ano pong mensahe? Isang email, ma'am. Isang linggo pagkatapos niyang umalis. Patuloy niya. Sinasabi niyang may mga bagay siyang kailangang ayusin doon. Sa puntong iyon, parang may bumagsak na kung ano sa dibdib ko. Ano ang mga bagay na iyon? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Pag-uwi ko, bumungad sa akin ang mga bata. Ang kanilang mga ngiti ang tanging nagpapalakas sa akin sa kabila ng lahat. Sinubukan kong ipakita sa kanila na walang problema, kahit sa loob ko'y puno ng tanong at pagdududa. Sa isang iglap, naalala ko ang tungkol sa isang dating kaibigan ni Kong, si Lando. Matagal na silang hindi nag-uusap, ngunit minsan ay nabanggit ni Kong na nagtrabaho si Lando sa parehong lugar. Agad akong nagdesisyon na hanapin siya. Isang gabi, habang ako'y tahimik na nag-iisip, bigla kong naalala ang isang detalye na matagal ko nang kinalimutan. Sa isang sulok ng aming aparador, natagpuan ko ang isang lumang diary ni Kong. Sa bawat pahina, nakasulat ang kanyang mga plano. Ang kanyang mga pangarap para sa amin. Ngunit sa huling pahina, may isang entry na tumatak sa akin. Isang pangalan, isang lugar. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ito ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ito ang magiging simula ng aking paglalakbay para hanapin siya, para alamin ang katotohanan. Habang pinagmamasdan ko ang mga bulalakaw sa langit ng Cavite, alam kong paparating ang isang malaking pagbabago. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Pero isa lang ang sigurado, hindi ko siya susukuan. At sa huling pagtingin ko sa diary, natagpuan ko ang isang lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim na magbabago sa lahat ng bagay. Sa puntong iyon, bigla akong narinig ang isang tawag mula sa telepono. Sa screen, lumitaw ang isang hindi pamilyar na numero. Sa pag-aalinlangan, sinagot ko ito. Hello, ma'am! Isang pamilyar na boses ang bumati sa akin, ngunit hindi ko ito agad nakilala. May kailangan kayong malaman tungkol kay Mr. Kong. At doon nagumpisa ang lahat. Mula pa noong huling buwan, parang may kung anong bigat na bumabalot sa dibdib ko. Hindi ko lubos maisip kung anong nangyari kay Kong. Ang Mr. Kong OFW sa Dubai. Simula noong huling tawag niya, halos 3 linggo na ang nakalipas, hindi na siya nagpaparamdam. Walang mensahe, walang tawag, walang perang padala. Parang bigla na lang siyang nilamon ng kawalan. Araw-araw, pilit akong nagpapakatatag para sa mga bata. Ang bunso kong si Miko ay madalas magtanong, Mama, kailan po ulit tatawag si Papa? Miss ko na siya. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ko. Wala akong maisagot. Ang totoo, hindi ko rin alam. Nagdesisyon akong makipag-usap sa kapatid ni Kong, si Ate Tess, na nakatira sa Maynila. Isa siyang accountant at madalas tumutulong sa amin kapag gipit kami. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang pagkawala ni Kong, ang kawalan ng balita, ang pagkatuyo ng remittance na dati regular naming natatanggap. Alam mo, Liza, sabi ni Ate Tess habang nagkakape kami sa maliit niyang apartment. May nararamdaman akong kakaiba. Masyado kasing tahimik si Kong nitong mga nakaraang buwan. Pati sa akin, bihira na siyang mag-chat. Nagpalitan kami ng tingin, parehong nangangapa sa dilim. Ang kakarampot na impormasyon tungkol sa estado ni Kong
sa Dubai ay tila isang malaking palaisipan. Sinubukan naming tawagan ng agency na nagpaalis sa kanya, pero ang sagot nila ay limitado. Nakadeploy pa rin si Mr. Kong sa Dubai. Wala kaming nai-report na problema. Isang gabi, habang naglilinis ako ng lumang drawer sa kwarto, may isang envelope na nakasiksik sa pinakailalim nito. Hindi ko maalala kung paano ito napunta roon. Binuksan ko ang envelope at natagpuan ko ang isang lumang papel. Isang kontrata sa pagitan ni Kong at ng isang tao na hindi ko kilala. Ang pangalan ay Tato Tan Salvador Reyes. Ang kontrata ay tungkol sa pag-arkila ng pangalan. Hindi ko lubos maintindihan ang legal na terminolohiya, pero ang nakasulat ay malinaw. Si Kong ay pumayag na gamitin ang kanyang pangalan para sa isang negosyo, isang import-export company na nakabase sa Dubai. Ang halaga ng transaksyon? 500,000. At ang petsa ng dokumento? 4 na taon na ang nakalipas. Kinutuban ako. Hindi ko alam kung legal ba ang ganitong klase ng kasunduan, pero isa lang ang pumasok sa isip ko. Baka ito ang dahilan kung bakit biglang nawala ang mister ko. Kinabukasan, nagpunta ako sa internet cafe at sinubukang mag-research tungkol kay Salvador Reyes. Sa Facebook, may lumabas na profile na tugma sa pangalan. Ang litrato niya ay isang lalaking nasa mid-40s, nakasuit at mukhang mayaman. Sa mga post niya, madalas siyang nasa Dubai. Nakikipag-meeting sa iba't ibang kliyente. Sa isang larawan, may caption na Expanding Horizons with Trusted Partners. Kasama niya sa litratong iyon ang isang lalaking nakatalikod. Isang pamilyar na hugis ng katawan at tindig. Si Kong. Halos mabitawan ko ang mouse sa kaba. Hindi ko alam kung anong pinasok ng mister ko. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa kontratang iyon? At sino ba talaga si Salvador Reyes? Nagdesisyon akong mag-message sa profile ni Salvador. Simpleng tanong lang ang iniwan ko. Good day. May I know if you are acquainted with Mr. Kong Cruz? I am his wife. Natapos ang araw na walang sagot mula sa kanya. Ngunit kinabukasan, isang reply ang dumating, maikli ngunit puno ng bigat. Mrs. Cruz, I think it's time you know the truth. Meet me at Coffee Bean in Mall of Asia tomorrow, 3 p.m. Hindi ko alam kung pupunta ba ako. Sino ba itong Salvador Reyes? Totoo ba ang sinasabi niya? Ngunit alam kong wala na akong ibang mapagpipilian. Desperado na akong malaman kung nasaan si Kong, kung anong nangyari sa kanya, at kung bakit bigla na lang siyang nawala. Pagdating ko sa Coffee Bean, nakita ko agad si Salvador. Siya ang lalaki sa litrato. Mukhang mayaman. May confidence sa bawat kilos. Lumapit ako sa kanya at nagpakilala. Hindi siya ngumiti, pero nag-abot siya ng kamay. Mrs. Cruz, simulang sabi niya habang umupo kami. May isang bagay akong sasabihin sa inyo, pero kailangan ninyong ihanda ang sarili ninyo. Hindi ito magaan. Tumango ako, pilit nilalabanan ng kaba sa dibdib. Kinuha niya ang cellphone niya at ipinakita ang isang video. Sa video, may isang warehouse na puno ng mga kahon. Sa sulok ng screen, may isang lalaking nakaupo, nakaposas, at mukhang bugbog. Si Kong. Halos mawalan ako ng hininga. Ano to? Bakit siya ganyan? Tanong ko, nanginginig ang boses. Dahil sa utang. Sagot niya. Malamig ang tono. Ang negosyo namin ay nalugi dahil sa maling desisyon ni Kong. At ngayon, ang mga taong pinautang namin ay ang humahabol sa kanya. Nakakulong siya sa isang lugar sa Dubai. Parang umikot ang mundo ko. Ang mister ko, ang sinasabi niyang mabuting provider, ay may lihim na hindi ko kailanman nalaman. Pero bago pa ako makapagtanong, dinugtungan ni Salvador ang kanyang sinabi. Mrs. Cruz, may isa pang bagay. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. May isa pang dahilan kung bakit siya nandyan.
At sa tingin ko, mas mabigat ito kaysa sa utang. Napahinto siya, tila nag-iisip kung paano sasabihin ng susunod niyang mga salita. Nang tumingin siya sa akin, may bahid ng awa sa kanyang mga mata. Ang babaeng nasa kabilang linya. Tumigil ang hininga ko. Anong ibig mong sabihin? May ibang babae si Kong. At siya ang dahilan kung bakit siya napahamak. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinabi niya. Ang mundo ko ay tuluyang bumagsak. At sa sandaling iyon, nagring ang cellphone ni Salvador. Tumayo siya at sumagot. Pero bago siya makalayo, may sinabi siyang huling salita. Kung gusto ninyo siyang makita, kailangan ninyong pumunta sa Dubai. Pero tandaan ninyo, hindi na siya ang Kong na kilala ninyo. Hindi ko alam kung paano magre-react. Sa isang iglap, ang buhay ko ay nagbago. Isang misteryo na mas malalim kaysa sa inaakala ko. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko na mababawi ang dating buhay namin. Ang araw na ito ay parang isang sirang plaka. Paulit-ulit, walang bago. Katulad ng nakaraang mga buwan, pilit kong nilalabanan ng lungkot at pangungulila. Pero higit sa lahat, ang galit. Galit na hindi ko maintindihan kung saan ko dapat ituon. Kay Mister, sa sarili ko, sa sitwasyon namin, mahigit 6 na buwan na mula nang huling magpadala ng pera si Kong. Ang asawa kong OFW na nagtatrabaho bilang electrician sa Saudi. 6 na buwan din akong nabubuhay sa mga tanong na walang sagot, sa mga pangakong iniwan niya, at sa biglaang pagkawala ng koneksyon sa kanya. Sa tuwing sinusubukan ko siyang tawagan, palaging naka-off yung cellphone niya. Sinubukan ko rin ng Facebook, ngunit tila naglaho na rin siya roon. Bakit kaya? Tanong ko sa sarili habang tinititigan ng lumang kalendaryo sa dingding ng bahay namin sa Cavite. Ang mga araw ay mabilis na lumilipas, at habang tumatagal, ang mga utang ay patuloy na lumalaki. Ang pangako niyang ipapagawa ang bubong ng bahay, ipapasok ang bunso naming anak sa private school, at bibili ng bagong tricycle para sa hanapbuhay ko ay nananatili na lang sa alaala. Ngunit, hindi ako basta-basta sumusuko. Isa akong ina at asawa. Hindi ko pwedeng hayaang lamunin ako ng pangamba. Kaya nagdesisyon akong kumilos. Nagsimula akong magtanong-tanong sa mga kaibigan ni Kong sa Facebook. Marami sa kanila ay hindi rin raw alam ang nangyari sa kanya. Isa sa mga kaibigan niya, si Erwin, ang nagsabing huli niyang balita ay nasa Riyadh pa raw si Kong at nagtatrabaho sa isang construction site. Pero ang nakakapagtaka, ayon sa kanya, may mga usap-usapan sa grupo nila na tila may kinakasama raw si Kong sa Saudi. Parang bomba ang sumabog sa akin. Ano? Kinakasama? Sa Saudi? Hindi ko alam kung tatawa ako sa kawalan ng basehan ng tsismis o iyak. Pero hindi ko rin maiwasan ang magduda. Alam kong mahirap ang buhay ng OFW. Malayo sa pamilya, maraming tukso. Pero si Kong, mahal niya kami, mahal niya ako. Hindi niya magagawang mangaliwa, lalo na't alam niyang ako ang naiwan para alagaan ang 3 naming anak. Ngunit habang lumalalim ang gabi, hindi ako mapakali. Ano nga ba talaga ang nangyari? Balisa akong nag-scroll sa Facebook nang makita ko ang isang post mula sa pinsan ni Kong, si Lito. Larawan ito ng isang grupo ng mga kalalakihan na tila nasa isang simpleng salu-salo. Ang nakakagulat? Ang isa sa mga lalaki sa larawan ay si Kong. Mr. Bulong ko sa sarili habang tinititigan ng larawan. Tumigil ang mundo ko sa nakita. Mukhang masaya siya, hawak ang isang baso ng alak, at tila walang iniintinding problema. Pero ang higit na nakapagpahigpit ng hawak ko sa cellphone ay ang babaeng nakatayo sa likod niya. Isang banyagang babae na may mahabang buhok at malawak na ngiti. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Nalito ako. Sinubukan kong tawagan si Lito, ngunit hindi siya sumasagot. Kaya nagdesisyon akong magpadala ng mensahe.
Asa ako? Lito, nasaan si Kong? Anong nangyayari? Bakit hindi siya nagpapadala? Ilang minuto akong naghintay at sa wakas, nag-reply siya. Salamat Lito, adi siya. Ate, hindi ko alam ang buong detalye, pero may naririnig akong sabi-sabi na may bago na raw siyang kasama. Patawarin mo ako, pero ayokong manghimasok. Subukan mong kausapin si Erwin. Mas marami siyang alam. Para akong sinampal ng malamig na tubig. Ang mga tanong na bumabag-gabag sa akin ay tila unti-unti nang nagkakaroon ng sagot, pero hindi ko matanggap ang takbo ng mga pangyayari. Kinabukasan, pumunta ako sa tindahan para magpa-load at tumawag kay Erwin. Hindi pwedeng ganito na lang. Kailangan kong malaman ang totoo. Hello Erwin, si Agnes ito, asawa ni Kong. May kailangan akong malaman. Ano ba ang nangyayari sa asawa ko? Tanong ko habang pilit kong pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Tahimik si Erwin sa kabilang linya. Ilang segundo ang nakalipas bago siya sumagot. Ate Agnes, pasensya ka na kung hindi ko agad sinabi. Pero totoo ang naririnig mo. May kinakasama na si Kong sa Saudi. Isang Pinay din. Ang pangalan niya ay Sharon. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig. Ang lahat ng pinaghirapan namin, ang mga pangarap namin para sa pamilya, ang mga pinagsamahan namin, lahat iyon ay parang bula na biglang naglaho. Bakit? Tanong ko, halos pabulong. Bakit niya nagawa ito sa amin? Hindi ko alam, ate. Pero ang huli kong balita, parang may problema rin sa trabaho niya. Wala na raw siya sa dati niyang kumpanya. Nasa ibang lugar na siya ngayon, kasama si Sharon. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Pero sa kabila ng sakit, may naramdaman akong kakaibang damdamin. Galit, oo, pero higit sa lahat, determinasyon. Hindi ko hahayaan na masira ang pamilya namin ng basta-basta. Kailangan kong harapin ito kahit gaano pa kasakit. Maya-maya, biglang may dumating na mensahe sa messenger ko mula sa isang unknown account. Binuksan ko ito at ang laman nito ay isang larawan. Si Kong, kasama ang babaeng nasa likod niya sa litrato ni Lito. Pero ang higit na nakakapagtaka, may caption ng larawan, siya parta mo. Huwag kang mag-alala, Agnes. Lahat ng sikreto, malalaman mo rin sa tamang panahon. Nanlamig ang buong katawan ko. Sino ang nagpadala nito? At paano niya nalaman ang pangalan ko? Parang may bumubulong sa akin na ang kwentong ito ay mas malalim pa kaysa inaakala ko. Muli kong sinulyapan ang aking telepono, umaasa na kahit papaano ay may mensahe o tawag mula kay Kong. Isang buwan na ang nakalipas mula nang huli siyang magpadala ng pera. At halos ganito na rin katagal mula nang huli ko siyang makausap. Ang mga pangako niyang babalik sa Pilipinas para sa bakasyon ay tila mga bula na unti-unting naglaho. Nagsimulang bumalot sa akin ang isang uri ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing tumatawag ang mga anak namin mula sa eskwelahan, hindi ko maiwasang magkunwari na lahat ay nasa ayos. Ang hirap ipaliwanag sa kanila kung bakit bigla na lang hindi nagpaparamdam ang kanilang ama. Si Papa, busy lang sa trabaho. Lagi kong sinasabi. Pero sa likod ng aking ngiti, nagtatago ang pag-aalala at pagkalito. Sa kawalan ko ng magawa, sinubukan kong maghanap ng mga sagot sa internet. May mga forum ng mga asawa ng OFW at doon ko ibinuhos ang aking mga tanong. Hindi ko naman inaasahan na makakahanap ng konkretong sagot. Pero kahit kaunting payo o kwento mula sa iba, ay malaking tulong na. Isang gabi, may isang babaeng nag-reply sa aking post. Ang sabi niya, minsan mas mabuti pang alamin mo mismo sa agency. Baka may problema si Mister. Nagpaulit-ulit sa isip ko ang mungkahi niyang iyon. Hindi ko pa nasubukan at mukhang iyon na lang ang natitirang option ko. Kinabukasan, nagpa siya akong puntahan ng agency na nagpaalis kay Kong papuntang Dubai.
Bago ako umalis ng bahay, sinabihan ko ang bunso na alagaan muna ang kanyang mga kapatid. Naramdaman kong may pag-aalala sa kanyang mga mata, pero nagawa ko pa ring ngumiti upang siya'y kalmahin. Pagdating ko sa agency, agad kong kinausap ang receptionist. "Excuse me, gusto ko sanang malaman kung may update kayo tungkol sa asawa kong si Kong. Matagal na kasi siyang hindi nagpaparamdam." Nag-aalangan akong tanungin ito, pero wala na akong ibang mapagpipilian. "Sandali lang po, ma'am," sagot niya. "Iche-check ko lang sa records namin." Habang hinihintay ko siya, naalala ko ang mga masayang alaala namin ni Kong. Ang mga simpleng date namin bago siya naging OFW. Ang mga tawanan at usapan sa gabi habang nakahiga sa kama. At ang kanyang mga pangako na babalik siya para sa aming pamilya. Pagbalik ng receptionist, may dala siyang folder. "Ma'am, ang huling update dito ay sa kanyang paglipat sa ibang kumpanya. Wala na po kami masyadong impormasyon pagkatapos nun." "Lumipat siya ng kumpanya?" Nagulat kong tanong. Hindi niya nabanggit sa akin ito. "May contact number ba kayo ng bagong employer niya?" "Pasensya na po, ma'am. Hindi na namin sakop yun. Labis akong nabigo sa aking natuklasan. Wala akong nakuha, kundi karagdagang tanong. Pero bago ako umalis, napansin kong may isang lalaki sa sulok ng opisina. Mukhang kanina pa niya ako pinagmamasdan. At nang makita niyang pauwi na ako, lumapit siya sa akin. "Ma'am, pasensya na sa panghihimasok. Narinig ko ang usapan niyo kanina. Ako po si Leo, dati kong katrabaho si Kong, sa Dubai." Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. "Kilala mo ang asawa ko? Alam mo ba kung nasaan siya ngayon?" Matagal na kaming hindi nagkikita, pero may narinig akong balita na may kinalaman sa kanya. Hindi ako sigurado, pero kung gusto niyo, may kakilala akong pwedeng makapagbigay ng impormasyon. Nagtaka ako, pero sa kabila ng pag-aalinlangan, binalot ako ng pag-asa. "Sige, ano ba ang kailangan kong gawin?" "May isang tao sa Dubai na makakakilala sa kanya. Siya ang may alam sa nangyayari sa mga OFW doon. Pwede kitang tulungan na makipag-ugnayan sa kanya." "Talaga ba?" Tanong ko. Hindi makapaniwala. "Paano mo nagawa yun?" "May mga kaibigan ako sa embahada. Alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyon nyo, kaya gusto kong makatulong." Sa puntong iyon, hindi ko na napigilan ang damdamin ko. Muli akong nakaramdam ng pag-asa na sa wakas ay magkakaroon na ng linaw ang sitwasyon. Pero bago kami maghiwalay ng landas ni Leo, may ibinulong siya sa akin. "Ma'am, baka hindi ito ang inaasahan mo, pero tandaan mo, minsan ang mga sagot ay hindi laging maganda." Sa kanyang mga salitang iyon, bumalik ang kaba sa aking dibdib. May bahagi sa akin na natatakot sa mga posibleng matuklasan, pero ang mas mahalaga ay ang malaman ko ang katotohanan. Hindi ko na maiiwasan ang mga tanong na bumabagabag sa akin. At sa kabila ng pag-aalinlangan, alam kong ito ang tamang gawin. Sa susunod na hakbang na ito, ang hangin sa paligid ay tila nagbabanta. Hindi ko maiwasang isipin na ang susunod na kabanata ay magdadala ng mga sagot na hindi ko inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakahanda akong harapin ng tatamangwa ng anumang darating. Kahit pa ito ay magdulot ng skandalo sa aming pamilya. Sa mga nakaraang linggo, hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nagpabalik-balik sa palengke. Nagbenta ng mga pagkaing gisagawa ko. At nagtiis sa mga tanong ng mga tao tungkol kay Mister. "Kumusta na si Kong? Wala pa rin bang padala?" Tanong ng suking si Aling Feli habang binibili ang 3 piraso ng kakanin ko. Napilitang ngumiti ako, kahit ramdam kong parang may kutsilyong tumatama sa dibdib ko. "Wala pa po, Aling Feli. Baka busy lang," sagot ko. Pero alam kong hindi na rin siya naniniwala. Ako rin naman, hindi ko na rin alam kung ano ang paniniwalaan ko.
7 buwan na ang lumipas mula nang huli siyang magpadala ng pera. At sa loob ng panahong iyon, parang naging multo ang asawa kong si Kong. Mahirap siyang makontak. Ang mga video call namin ni Shig na dati halos araw-araw ay naging lingguhan hanggang sa tuluyan ng mawala. Sa mga text at tawag ko, madalas sin lang o kaya'y hindi sinasagot. Nitong mga huling araw, unti-unting bumibigat ang loob ko. May nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Isang kutob na parang may malaking bagay na nililihim sa akin si Kong. Pero pinipilit kong huwag itong isipin. Baka naman talaga busy lang siya sa trabaho. Pero kung ganoon nga, bakit hindi man lang siya nagbibigay ng kahit anong paliwanag? Nang gabing iyon, habang nasa kwarto ang mga bata at abala sa paggawa ng kanilang mga assignment, ako'y tahimik na nag-scroll sa Facebook. Isa iyon sa mga paraan ko para pansamantalang makalimutan ng mga alalahanin ko. Napansin ko ang inbox ko at biglang sumagi sa isip ko ang mga luma naming chat ni Kong. Alam kong masakit, pero naisip kong balikan ang mga huling usapan namin bago siya tuluyang tumigil sa pagpapadala. Binuksan ko ang messenger. Nagtaka ako nang mapansin kong may isang folder na hindi ko pa napapansin noon, ang message requests. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang iyon nakita. Nakabold ang isang pangalan doon at agad akong kinilabutan nang makita ang profile picture. Isang babae. Maganda siya, maputi, at mukhang nasa early 30s. Kahawig niya ang mga babaeng madalas mag-post ng mga TikTok dance videos na nakikita ko sa social media. Ang pangalan niya ay Arlene Santos, na hindi ko siya kilala, pero ang message niya ay nag-iwan ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Hi Mrs. Kong, pasensya na kung abala, pero kailangan nating mag-usap. May dapat kang malaman tungkol sa asawa mo. Halos manginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang mensahe. Ang sunod niyang sinabi ay mas lalong nagpatindi ng kaba ko. Alam kong matagal nang hindi nagpapadala si Kong sa inyo. Alam ko kung bakit. At ako ang dahilan. Nanigas ako sa kinauupuan. Hindi ko alam kung paano magre-react. Sino ang babaeng ito? At ano ang ibig niyang sabihin na siya ang dahilan? Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman ko o takot. Pero bago pa man lumala ang emosyon ko, nag-reply ako. Sino ka? At ano ang ibig mong sabihin? Ilang minuto ang lumipas bago siya sumagot. Nagpadala siya ng isang litrato sa chat. Nang makita ko yon, halos mabitiwan ko ang cellphone ko. Si Kong iyon, hawak siya sa braso ng babaeng ito habang nasa isang parke. Mukhang masaya sila. At halatang hindi iyong kuha kamakailan dahil mukhang fresh ang haircut ni Kong na matagal ko nang hinihiling sa kanya pero hindi naman niya ginagawa. Magkasama kami dito sa Dubai, sabi ni Arlene sa sunod na message. At hindi ko na kayang magkunwari pa, mahal ko ang asawa mo. Mahal ko ang asawa mo. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa utak ko. Parang pinagsakloban ako ng langit at lupa. Hindi ako makahinga. Ang taong pinagkatiwalaan ko. Ang taong kasama ko sa hirap at ginhawa. Ang taong pinakasalan ko. May iba na. Pero hindi pa tapos ang usapan namin. Bago ko pa man makompose ang sarili ko para mag-reply, sunod-sunod ang pasok ng mga mensahe ni Arlene. Hindi ko alam kung kailan mo ito matatanggap. Pero kailangan kong sabihin, ang tagal na naming hindi okay ni Kong. Alam kong may pamilya siya sa Pilipinas, pero hindi rin niya kayang iwan ako. Matagal mo na dapat itong nalaman. Ang huling mensahe niya ang mas lalong nagpalala ng sitwasyon. Pisata, may gusto akong ipakita, pero hindi ko ito pwedeng ipadala dito sa chat. Kailangan nating mag-usap ng harapan. Napakurap-kurap ako habang tinititigan ang screen ng cellphone ko.
Harapan? Babaeng ito, gusto akong makausap ng personal. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Ang panganay kong anak, si Carlo, ay sumilip. Ma, okay ka lang. Kanina ka patahimik. Ngumiti ako, pilit na tinatago ang nararamdaman. Ayos lang anak, balik ka na sa pag-aaral mo. Pagkaalis niya, pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung paano. Ano ang gagawin ko? Ano ang sasabihin ko kay Kong? Paano kung totoo ang sinasabi ng babaeng ito? Habang iniisip ko ang mga sagot, biglang tumunog ang telepono ko. Isang tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Sinagot ko ito at isang pamilyar na boses ang narinig ko sa kabilang linya. Hello, asawa ko! Si Kong. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, may narinig akong boses ng babae sa background. Hon, bilisan mo na! Late na tayo! At doon, tuluyan nang nabasag ang mundo ko.